Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Isang Biyernes ng umaga, mga kapatid ko kay Kristo. Isang bagong araw na naman ang ibinigay sa atin ng Diyos. Isang pagkakataong upang siya ay pasalamatan, purihin, at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, responsibilidad, at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mga kaibigan, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbago ang Diyos. Maaaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, ang ating gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, Biyernes, buksan natin ang ating mga puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama ang Diyos sapagkat si Kristo ang ating matibay na bato. Mayroon tayong lakas na harapin ang anumang buhay. Magandang umaga uli, mga kasolidra. At naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po sa pagkakataong ito upang kami ay makapagnilay at makapakinig sa iyong mga salita. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang marinig at maunawaan namin ang iyong pagtawag. Tulungan mo kaming maging handa, makinig, sumunod, at maglingkod sa iyo. Aming itinataas sa iyo ang aming mga kapatid na nabahaan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Dalangin namin po na sila ay ilayo sa mga karamdaman. Proteksyonan mo po sila, lalo na sa mga tatanda at mga bata. Salamat, Panginoon, dahil sa pagkakataong ito, tumigil na po ang ulan at maaaring humupa na ang mga baha sa ibang lugar. Bagamat mayroon pang nagbabantang isang typhoon na pumasok sa aming bayan, sa aming bansa, Panginoon, dalangin ko na ingatan mo po ang iyong mga anak. Proteksyonan mo po sila sa mga bagyong dumating sa aming bansa. Tulungan mo sila, O Diyos, na ang kanilang hanap buhay ay hindi masisira. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
huwag matulog, maghanda ka. Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga. Huwag matulog, maghanda ka. Mga minamahal na kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagsisimula ng pananampalataya. Ito ay tungkol sa panatiling handa hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa Matthew, Kabanata 25, talatang 1 hanggang 13, ibinahagi ni Jesus ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. 5 ang matatalino at 5 ang mangmang. Ang lahat ay may ilawan. Ang lahat ay naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ngunit may isang malaking pagkakaiba, mga kaibigan. Ang 5 matatalino ay naghanda ng ekstrang langis. Samantalang ang 5 mangmang ay hindi. Ngunit magtagal ang lalaking ikakasal. Lahat sila ay natutulog o nakatulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Doon nakita ang tunay ng pagkakaiba. Ang mga nakahanda ay nakapasok. Ang mga hindi nakahanda ay naiwan. At tapos si Jesus sa isang napakahalagang babala. Kaya nga, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mensaheng ito, mga kaibigan, ay hindi lamang tungkol sa pagtulog ng katawan. Ito ay tungkol sa pagtulog ng espiritual na buhay. Huwag matulog sa iyong pananampalataya, kaibigan. Huwag matulog. May mga taong buhay ang katawan, ngunit natutulog ang pananampalataya. Nakakabangon sila araw-araw, nagtatrabaho, kumain, nakikipag-usap, gumagamit ng teknolohiya at gumagawa ng iba't ibang bagay. Ngunit unti-unting lumalamig ang kanilang relasyon sa Diyos. Dito masigasig silang nanalangin. O dati, masigasig silang nanalangin. Ngayon, bihira na silang manalangin. Dati, masaya silang nagbabasa ng Biblia. Ngunit, ngayon, halos wala ng panahon para sa salita ng Diyos. Dati, sabik silang dumalo sa pagsamba. Ngayon, napakadaling makahanap ng dahilan upang hindi makadalo. Dati, handa silang maglingkod. Ngayon, mas mahalaga na ang sariling kaginhawaan. Ito ang tinatawag nating espiritual na pagkakatulog. Hindi ito nangyayari bigla. Hindi ito nangyayari bigla. Unti-unti itong nangyayari. Unti-unting nawawala ang sigla. Unti-unting nababawasan ang panalangin. Unti-unting lumalayo sa salita. Hanggang sa hindi na natin napapansin na lumalamig na pala ang ating puso. Kaya ang panawagan ng Panginoon, mga kaibigan, huwag matulog. Maghanda ka. Ha? Huwag matulog. Maghanda ka. Ang 10 dalaga
ay pare-parihong naghihintay. Napakahalagang na mapansin natin ang lahat ng 10 dalaga ay naghihintay sa lalaking ikakasal. No? Lahat sila ay may ilawan. Lahat sila ay nasa lugar ng paghihintay. Sa unang tingin, parang pare-pareho sila. Ito ay isang mahalagang paalala sa atin, no? Maaring pare-pareho tayong nagsisimba. Pare-pareho tayong umaawit. Pare-pareho tayong nakikinig sa pangangaral. Pare-pareho tayong may Biblia. Pare-pareho tayong tinatawag na Kristiyano. Ngunit ang tanong ay, kaibigan, may tunay ba tayong paghahanda sa ating puso? Ha? May tunay ba tayong paghahanda sa ating puso? Hindi sapat na nasa paligid tayo ng mga taong may pananampalataya. Hindi sapat na kabilang tayo sa isang iglesia. Hindi sapat na may malalim o may alam tayo tungkol kay Jesus. Mga kaibigan, ang mahalaga ay mayroon tayong personal na relasyon kay Kristo, yung personal na relasyon kay Kristo. Ang pananampalataya ay hindi minamana, mga kaibigan. Hindi minamana yan. Ha? Hindi dahil Kristiyano ang iyong mga magulang ay automatikong tama ang iyong relasyon sa Diyos. Hindi. Meron tayong personal na relasyon sa Diyos, bawat isa sa atin. Hindi dahil pastor o teacher o church worker o active member ka ay ibig sabihin ay handa ka na. Kailangan natin, kaibigan, ang personal na lumapit kay Kristo. May langis ang matatalino. Ang 5 matatalinong dalaga ay naghanda ng langis. Ang langis ay maaaring unawain sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang tradisyon ng pagpapaaliwanag ng talinghagang ito. Ngunit, malinaw ang pangunahing aral. May paghahanda silang hindi ginawa ng iba. Hindi sila umasa sa kung ano lamang ang mayroon sila sa sandaling iyon. Naghanda sila para sa posibilidad na magtagal ang paghihintay. Napakahalaga nito, mga kaibigan, no? Napakahalaga nito sa ating spiritual na buhay. Hindi tayo dapat umasa lamang sa pananampalatayang mayroon tayo noong nakaraang taon. Hindi tayo dapat mabuhay lamang sa alaala ng isang magandang karanasan sa Diyos. Hindi sapat na sabihin, noong bata pa ako, malapit ako sa Diyos. Dati, palagi akong nananalangin. Dati, aktibo ako sa iglesia. Ang tanong ay, kumusta ang relasyon mo sa Diyos ngayon, kaibigan? Ha? Kumusta? Excuse me. Kumusta ang relasyon mo sa Diyos ngayon? Ang pananampalataya ay kailangang alagaan. Ang panalangin ay kailangang ipagpatuloy. Ang salita ng Diyos ay kailangang basahin at isabuhay. Ang ating relasyon kay Kristo ay kailangang lumalim. Ang paghihintay ay maaaring mahaba, mga kaibigan. Sinasabi sa talinghaga na naantala ang lalaking ikakasal. Ito ang dahilan kung bakit lahat sila ay nakatulog. May panahon na parang matagal ang paghihintay sa Panginoon.
Maaring isipin natin, kaibigan, kailan darating ang Panginoon? Kailan niya tutuparin ang kanyang pangako? Bakit parang ang tagal? Ngunit ang pagkaantala, kaibigan, ay hindi nangangahulugan na nakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Ang Diyos ay handa, ay hindi nahuhuli. Ang kanyang panahon ay iba sa ating panahon. Sa 2 Pedro, Kabanata 3, talatang 9, ipinapaalala na ang Panginoon ay hindi mabagal sa kanyang pangako. Siya ay matiisin at nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magsisi. Kaya habang naghihintay tayo, kaibigan, habang naghihintay tayo, huwag tayong mawalan ng pananampalataya. Ang paghihintay ay bahagi ng paghahanda. Huwag gawing dahilan ang pagkaantala para lumamig tayo, mga kaibigan. Minsan, kapag hindi na agad natin nakikita ang ginagawa ng Diyos, nawawalan tayo ng sigla. Nananalangin tayo, ngunit parang walang sagot. Naghihintay tayo, ngunit parang walang pagbabago. Di ba? Naglilingkod tayo, ngunit parang walang nakakita. At unti-unti nating iniisip, siguro wala nang mangyayari. Ngunit, huwag nating hayaan ang paghihintay ay maging dahilan upang tumigil tayo, mga kaibigan. Huwag. Maaring matagal ang sagot, ngunit hindi nangangahulugang hindi nakikinig ang Diyos. Maaring hindi natin makita ang ginagawa niya, ngunit kumikilos siya, kaibigan. Kumikilos ang Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala kapag nakikita natin ang resulta. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit hindi pa natin nakikita. Lahat sila ay nakatulog, ngunit hindi lahat ay handa. Ito ay isa sa pinakamalalim na bahagi ng talinghaga. Lahat sila ay nakatulog. Ibig sabihin, ang pagkakatulog mismo ay hindi ang pangunahing pagkakaiba. Ang pagkakaiba ay ang kanilang paghahanda. Paghahanda. May pagkakataong mapapagod tayo, di ba? May pagkakataong manghihina tayo. May pagkakataong tayo ay madadapa. May pagkakataong tayo ay iiyak. May pagkakataong kailangan nating magpahinga. Hindi ibig sabihin na kapag napagod tayo, ay wala na tayong pananampalataya. Ang mahalaga, kapatid, kaibigan, ay hindi tayo tuluyang mawala ng paghahanda at relasyon sa Diyos. Maaari kang mapagod, ngunit bumalik ka sa Panginoon. Maaari kang maghina, ngunit kumapit ka kay Kristo. Maaari kang madapa, ngunit bumangon ka. Maaari kang mawalan ng lakas, ngunit humingi ka ng lakas sa Diyos. Huwag mong hayaang ang pagod ay maging tuluyang pagkakalayo sa Panginoon. Darating ang isang araw o darating ang isang sigaw sa gitna ng gabi. Biglang dumating ang pinakamahalagang sandali.
Narito ang lalaking ikakasal. Walang mahabang babala. Walang pagkakataong maghanda muli. Walang oras upang bumalik at kunin ang hindi na ihanda. Ang mga naghanda ay agad na nakasama sa pagdiriwang. Ang mga hindi naghanda ay saka pa lamang naghahanap ng langis. Napakahalagang aral nito, mga kaibigan ko. Napakahalagang aral. May mga pagkakataong darating na hindi na natin maaaring ipagpaliban ang ating desisyon. May panahon para magsisi, kaibigan. May panahon para magbago. May panahon para maglingkod. May panahon para lumapit sa Diyos. Ngunit, hindi natin alam kung gaano katagal ang panahong iyon. Kaya habang may pagkakataon pa, kaibigan, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi mo maaring hiramin ang pananampalataya ng iba. Hindi maaari. Nang maubusan ng langis ang mga mangmang na dalaga, sinabi nila sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis. Bigyan ninyo kami ng inyong langis. Ngunit hindi nila kayang ibigay ang sapat para sa kanilang lahat. Ito ay pagpapaalala sa atin na may mga bagay sa espiritual na buhay na hindi natin maaring hiramin sa iba. Hindi natin maaring hiramin ang panalangin ng ating mga magulang. Hindi natin maaring hiramin ang relasyon ng ating pastor sa Diyos. Hindi natin maaring hiramin ang pananampalataya ng ating asawa. Hindi natin maaring hiramin ang kabanalan ng ating kaibigan. Hindi natin maaring umasa lamang sa pananampalataya ng ibang tao. Kailangan nating magkaroon ng sarili nating relasyon kay Kristo, kaibigan. Maaring tulungan tayo ng ibang tao. Maaring turuan tayo ng ibang tao. Maaring ipanalangin tayo ng ibang tao. Ngunit, kaibigan, may personal na desisyon tayong kailangang gawin. Susunod ba ako kay Jesus? Ang pintuan ay may panahon ng pagbubukas at pagsasara. So sa talinghagang ito, mga kaibigan, dumating ang panahon na nagsara ang pintuan. Napakalaking babalait nito. May panahon ng biyaya, di ba? May panahon ng biyaya. May panahon ng pagkakataon. May panahon upang marinig ang mabuting balita. May panahon upang magsisi. May panahon upang bumalik sa Diyos. Ngunit hindi natin dapat abusuhin ang biyaya ng Diyos. Hindi natin dapat sabihin, mamaya na, bukas na lang, kapag matanda na ako, kapag wala na akong ibang problema. Hindi natin alam kung ano ang mangyari bukas, kaibigan. Ang pinakamahalagang panahon upang maging seryoso sa Diyos ay ngayon. Ngayon na. Hindi ko kayang nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng talinghaga ay ang sabihin ng lalaking ikakasal. Hindi ko kayo nakikilala. Hindi ito simpleng problema ng kakulangan ng impormasyon. Ito ay tungkol sa relasyon. No? Relasyon. Sa Kristyanismo, hindi sapat na alam natin ang pangalan ni Jesus. Ang tanong ay, kilala ba natin siya? Hindi lamang alam ko ang tungkol kay Jesus, kundi si Jesus ba
ang Panginoon ng buhay ko. Hindi lamang alam ko ang mga aral ng Biblia, kundi isinasabuhay ko ba ang salita ng Diyos. So ang tunay na pananampalataya ay may relasyon. Huwag mong ipagpaliban, kaibigan, ang pagsisisi. No? Kung may kasalanan kang matagal nang itinatago, kaibigan, ngayon ang panahon upang dalhin ito sa Diyos. Kung may galit kang matagal nang kinikimkim, humingi ka ng tulong sa Panginoon upang makapagpatawad. Kung may maling gawain kang alam mong dapat mong talikuran, huwag mong hintayin ang bukas. Kung matagal ka nang malayo sa Diyos, bumalik ka, kaibigan. Bumalik ka. Ang pagsisisi ay hindi kahinaan. Ito ay tanda na kinikilala natin ang ating pangangailangan sa Diyos. Ang Panginoon ay hindi naghahanap ng taong nagsasabing, wala akong kasalanan. Hinahanap niya ang taong mapagpakumbabang lumapit o lumalapit at nagsasabing, Panginoon, kailangan kita. Maghanda ka habang may panahon pa, kaibigan. Maghanda ka. Ang tunay na paghahanda ay hindi ginagawa sa huling minuto. Kung may darating na bagyo, naghahanda tayo bago ito dumating, di ba? Kung may pagsusulit, nag-aaral tayo bago ang pagsusulit o examination. Kung may paglalakbay, inihahanda natin ang kailangan bago umalis. Ganon din sa buhay espiritual, kaibigan. Di ba? Maghanda bago dumating ang panahon ng pagsubok. Maghanda bago dumating ang huling sandali. Maghanda habang may pagkakataon. Maghanda sa pamagitan ng panalangin. Maghanda sa pamagitan ng salita ng Diyos. Maghanda sa pamagitan ng pagsunod, sa pamagitan ng paglilingkod, sa pamagitan ng tunay na relasyon kay Kristo. Ang pagiging handa ay hindi isang one-time decision. Hindi sapat na minsan lamang tayong naging seryoso sa Diyos. Ang pagiging handa ay isang patuloy na pamumuhay. Araw-araw nating pinipiling sumunod. No? Araw-araw nating pinipiling gumawa ng tama. Araw-araw nating pinipiling magpatawad. Araw-araw nating pinipiling manatili kay Kristo. May mga araw na mahirap, may mga araw na parang wala tayong lakas. Ngunit, kaibigan, bawat araw ay panibagong pagkakataon upang lumapit sa Diyos. Kaya huwag nating sabihin, handa na ako dahil dati akong naglingkod. Ang tanong ay, handa ba ako ngayon? Handa ka ba, kaibigan, ngayon? Ang pagbalik ni Kristo ay dapat magbigay ng pag-asa. Ang mensaheng ito ay hindi lamang babala. Ito rin ay mensaheng ng pag-asa. Darating ang Panginoon, matutupad ang kanyang pangako. Ang paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Ang katapatan ay hindi masasayang. Ang mga taong nanatiling nakakapit kay Kristo ay may pangakong buhay na walang hanggan. Kaya kahit maraming kaguluhan sa mundo, kaibigan, maaari tayong manatiling matatag. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit alam natin kung sino ang hawak ng ating kinabukasan. Si Jesus, kaibigan. Mga minamahal na kapatid,
Ang pinakamahalagang mensahe ng Matthew Kabanata 25, talatang 1 hanggang 13 ay napakasimple lang. Magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Hindi sinabi ni Jesus na hulaan natin ang araw. Hindi niya sinabi na magtakda tayo ng pitsa. Hindi niya sinabi na matakot tayo araw-araw. Ang sabi niya, kaibigan, magbantay kayo. Maging handa kayo. Mamuhay kayo ng tapat. Ang tanong ngayon ay, hindi, kailan babalik si Jesus? Ang tanong ay, kung dumating si Jesus ngayon, kaibigan, handa ka ba? Ha? Handa ka ba? Kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong panalangin? Kumusta ang iyong relasyon sa Diyos? May kasalanan ka bang kailangan pagsisihan? May taong kailangan mong patawarin? May tungkulin ka bang matagal ng ipinagpapaliban? May tawag ba ang Diyos na matagal mo nang binabaliwala? Huwag matulog, kaibigan. Huwag matulog sa espiritual na buhay. Huwag na hayaang lumamig ang iyong puso. Huwag mo hayaang mawala ang iyong pananabik sa Panginoon. Kung ikaw ay napapagod, kaibigan, bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Kanya. Kung ikaw ay nadapa, bumangon ka. Kung ikaw ay lumayo, lumapit kang muli. Kung ikaw ay nanghina, humingi ka ng lakas. Kung ikaw ay natatakot, magtiwala ka. At kung narinig mo ngayon ang tawag ng Panginoon, kaibigan, sumagot ka. Sumagot ka. Sapagkat darating ang araw na maririnig natin ang tawag. Narito na ang lalaking ikakasal. Sa araw na iyon, hindi na mahalaga ang ating kayamanan. Di ba? Hindi na mahalaga ang ating kayamanan. Hindi na mahalaga ang ating posisyon. Hindi na mahalaga ang ating katanyagan. Hindi na mahalaga kung gaano karami ang ating ari-arian. Ang pinakahalaga, kaibigan, ay handa ba tayo? Handa ba tayo? Kaya habang may panahon pa, kaibigan, manalangin ka, magbasa ka ng salita ng Diyos, magsisi ka, magpatawad ka, maglingkod ka, magmahal ka, magtiwala ka kay Kristo. Ang manatili kang handa dahil hindi natin alam ang araw, hindi natin alam ang oras. Ngunit alam natin ang pangako ng Diyos, darating ang Panginoon. Kaya huwag matulog, kaibigan. Huwag matulog sa pananampalataya. Huwag ipagpaliban ang pagsunod. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag matulog. Maghanda ka. Maging handa ngayon, maging tapat ngayon, mabuhay para kay Kristo ngayon. At kapag dumating ang Panginoon, naway matagpuan niya tayong may pananampalataya, may ilaw na nagniningas, at pusong tunay na naghihintay sa Kanya. Manalangin tayo. Aming Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita at sa paalala na dapat kaming laging maging handa sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kaming manatiling tapat, mapagbantay at malapit sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong masunurin at pananampalatayang hindi nalalamig. Naway matagpuan mo kaming handa kapag dumating ang araw na iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.